makiisa sa ating gawain ngayong gabi. Samahan niyo ako sa pasimula ng panalangin sa ating opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, kami po ay nagtitipon sa gabing ito at hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming lahat. Samahan niyo po kami sa ginagawa naming Lenten Recollection at harinawa ay ang bawat isang nakikinig dito sa ating panayam ay tulungan ng Diyos na gabayan sa pagsasabuhay ng ating pagiging Kristiyano sa pakikiisa natin kay Jesus sa pagpasadiwa ng ating mga mahal na araw. Buksan mo po ang aming isip, buksan mo ang aming puso upang kami ay matutong sumunod sa iyo. Bigyan mo po kami ng malinaw na pag-iisip at presensya ng Diyos upang ilayo mo kami sa lahat ng anumang distraksyon sa aming kasamahan sa ating tahanan upang sa gayon ay maibigay namin ng buong buo ang oras na ito para sa mga pagninilay. Panginoon, ipinagpapasalamat namin ang iyong patuloy na paggabay. Sa gawain ito ay idinudulog din namin at tinataas sa iyo ang mga kahilingan ng aming mga kapatid sa ating parokya at sa lahat ng mga nasa ibang bansa sa kanilang mga hinakaharap na mga suliranin. At nawa po ay patuloy mong igawad sa amin ang iyong pagpapala sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Hiniling namin ito ang lahat sa patuloy na pagpapala at gabay din ng mahal na Birhen at ng Poong San Jose at ng ating patron San Pedro. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Atin muna pong papakinggan ang pahayag sa banal na kasulatan mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, mga kabanata 14, talata 26 hanggang 50. At pagkaawit ng mga salmo, pumunta sila sa bundok ng mga Olibo at sinabi ni Jesus sa kanila, "Matitisod kayong lahat. Sinasabi nga ng kasulatan, hahampasin ko ang pastol at mangangalat naman ang mga tupa. Ngunit pagkabuhay kong muli, mauuna ko sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro, "Kahit na matisod man ang lahat dahil sa iyo, ako'y hindi." Sumagot si Jesus, "Talagang sinasabi ko sa iyo, sa gabiring ito, bago makalawang tumilaok ang tandang, 3 beses mo akong itatatwa." Ngunit lalo pang sinabi ni Pedro, "Kahit mamatay pa akong kasama mo, hinding-hindi kita itatatwa." Gayon din ang sinabi ng iba. At nagpunta sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa mga alagad, "Maupo kayo rito habang nagdarasal ako." Isinama niya sina Pedro, Jaime at Juan at nagsimula siyang labis na kilabutan at mamighati. At sinabi niya sa kanila, "Labis na kalungkutan na parang kamatayan ang aking nadarama. Manatili kayo rito at magpuyat." At pumunta siya sa malayo-layo pa at nagpatira pa at dinasal na kung maaari lumayo sa kanya ang oras na ito. At sinabi, "Aba," ay ibig sabihin, "Tatay, lahat ay posible para sa iyo. Alisin mo ang kalis na ito mula sa akin. Ngunit hindi ang akin, kundi ang iyong kalooban." At pagbalik niya, nakita niya silang natutulog at sinabi niya kay Pedro, "Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapagpuyat ng kahit isang oras lamang? Magpuyat at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso."
Talagang masigasig ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Umalis siya uli para manalangin at gayon din ang kanyang sinabi. At pagbalik niya, muli niya silang nakitang natutulog. Mabigat nga ang kanilang mga mata at hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Sa pangatlong balik niya, sinabi niya sa kanila, "Sige, matulog kayo at magpahinga. Tama na. Dumating na ang oras at ibibigay na ang anak ng tao sa mga taong makasalanan. Gumising na kayo at tumindig. Narito na ang nagkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12 at marami siyang kasama na ipinadala ng mga punong pari at mga guro ng batas at matatanda ng bayan. May dala silang mga tabak at pamalo at nagtakda sa kanila ang taksil ng isang senyas. Ang siya kong hahalikan, siya ang tao. Hulihin ninyo siya at dalhin at bantayang mabuti. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, "Guro," at hinalikan niya ito. At sinunggaban nila siya at dinakip. Hinugot naman ng isa sa mga naro ng isang tabak at tinaga ang isang katulong ng punong pari at naputol ang tainga nito. Nagsalita naman si Jesus, "Isa ba akong tulisan at pumurita ko yung may mga tabak at pamalo para hulihin ako? Nasa templo ako araw-araw sa piling ninyo at nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit kailangang matupad ang mga kasulatan." At iniwan siya ng lahat at sila'y nagsitakas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So magandang gabi po uli sa inyong lahat, sa mga nasa tahanan, sa mga nakikinig sa ating Lenten Recollection. Tinawag po nating the Gethsemane experience itong recollection natin sa panahon ng pandemya, kasi dito po ay makikita natin na tayong lahat ay makaka-relate sa naging karanasan ng ating Panginoon. Ako rin po ay relate na relate. Parang ramdam na ramdam ko yung Gethsemane experience dahil habang inihahanda po ang recollection ito, bagamat tayo po ay may mga inimbitahan, ay parang sabi nila, hindi na muna. So talagang naiwan tayo sa ere at kinakailangan tayo mag-extra effort na ituloy ang recollection at ito, kailangan ko maghanda. Sa ating recollection, ito po ay may kasamang mga awitan at ramdam ko rin yung pangulilan ni Jesus kasi iniwan ako nung kakanta. Kaya ako na rin po ang kakanta. Yung ramdam mo ba yung parang, iniwang kang mag-isa. Kanina, nagkaroon ng mga technical problem. Wala yung mga katulong namin para ayusin itong ating internet. Kaya bagay na bagay po at sa panahon natin na tayo po ay parang na-lockdown na rin, ay tayong lahat ngayon ay nangungulila sa mga gawain natin ng mga mahal na araw. Kaya nga po, sa ating pagninilay ngayon, meron po tayong 3 tema na titingnan, 3 karanasan ni Jesus sa Gethsemane. Ito po ang una, sa unang bahagi ng ating recollection, yung pagpunta nilang mga alagad doon sa halamanan ng mga olibo, sa halamanan ng Gethsemane. Pangalawang bahagi, yung kanyang pananalangin mismo doon sa halamanan ng Gethsemane. At pangatlong bahagi po ay ating pagninilayan sa narinig nating ebanghelyo, kaya isinama ko po yun dahil karanasan pa rin ito ni Jesus nang siya ay dakpin doon sa Gethsemane. Kaya dito sa 3 bahaging ito ay lalapatan po natin ang ating mga sariling karanasan at ng ating pagtatagpo ng inyong karanasan at ng karanasan ng ating Panginoon. Ano ang ating goal dito sa ating Lenten Recollection na ito? Ang ating pong layunin ay na matulungan ang tao na matutong tanggapin ang ating sariling mga kahirapan, ang ating pangungulila, ang ating sariling kalagayan ngayon sa pamamagitan ng mga karanasan ng ating Panginoon. Kaya po, tayo pupunta ngayon sa unang bahagi ng ating pagnililay, yung pagpunta ni Jesus sa Gethsemane.
Para ma-situate tayo sa kalagayang ito, katatapos lang po ng huling hapunan, nandun sila sa Cenacle at doon ay pinaliwanag ng ating Panginoon ang kanyang misyon at yung kanyang paglilingkod. Doon ay ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa at doon din niya sinabi yung tungkol sa magkakanulo sa kanya. At dito, nung sila'y umalis na sa huling hapunan at sabi niya, tayo na, ito ay malimit na ginagawa ni Jesus kasama mga alagad at ayon sa tradisyon ay malimit silang magpunta sa halaman ng ito. Kaya ito'y alam na alam ni Judas. At dito habang sila'y naglalakad, pagkatapos ng hindi man masayang pagtitipo ng banal na hapunan ay nandun yung drama. Nagsimula na yung drama ng damdamin ng Panginoon ng kanyang kalungkutan. At habang sila'y naglalakad patungong halamanan, ay narinig natin kanina sa sinabi ni Pedro na hindi ko po kayo iiwan. Tapos sumagot niya iba, kami rin po, hindi namin kayo iiwan, mamamatay kaming kasama nyo. Alam nyo, yung pagsasabing yun ay mga pagkukunwaring katapangan lamang ng mga alagad. Ito ay ramdam na ramdam ng ating Panginoon. At habang siya ay naglalakad patungong halamanan, naroon na sa kanyang kaisipan, naroon na sa kanyang diwa, at dala-dala na niya, na alam niya nang sinabi kay Judas, nung pagkatapos na isawsaw ang tinapay, at sino mang, tinatanong ni Juan, sino po ba siya? Ang sino mang kasabay na magsawsaw ng tinapay. Pagkatapos sa pahayag ng Ebanghelyo ng San Juan, sinabi niya direkta kay Judas, sinabi, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kaya umalis na siya. Kaya habang paglalakad na yun, alam na ni Jesus na siya ay ipagpapalit sa 30 pirasong pilak. Ramdam na niya yon habang siya ay paparoon. At nung siya ay malapit na ron, binanggit niya kay Pedro, matitisod kayong lahat, mangangalat ang mga tupa. Itong ganitong kalagayan ang nagbigay kay Jesus ng karanasan ng kabigatan. Yun po yung unang karanasan na ating titingnan, ang karanasan ng kabigatan. Ang tanong bakit naging mabigat kay Jesus? Yung paglalakad pa lamang doon, pagpunta pa lang sa halamanan, ramdam na niya yung kabigatang iyon. Bakit nga kaya? Mabigat yon dahil, una, yung dinadala niya, ay alam niya na yung mga gumawa nitong mga pampabigat sa kanya, mga kaibigan niya ito. Pangalawa, tinuruan sila ng ating Panginoon. At sila ay mga alagad na kanyang inasahan. Mabigat pa rito dahil yung mga inaasahan mo, yung mga tinuruan mo, yung mga kaibigan mo, silang lahat minahal mo. Di po ba? Kung ikaw ay isang taong tunay sa iyong kalooban at alam mo yung mga nangyayaring ito, habang papalapit yung kanyang kamatayan na nangyari ang lahat ng ganitong kilos ng kanyang mga kasamahan, yung sariling mga tinuruan, yung kanyang minahal, 3 taong kasama sa hirap, sa pawis, sa puyat, at sa lahat ng mga panganib sa buhay, kasama yung mga yon. Pero ano nangyari? Yun na nga, nagpakita sila ng kahinaan ng loob. At yun, dala-dala ng Panginoon. Kaya bago pa lang lumapit doon sa Gethsemane, He had already that heavy heart, mabigat sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit po naging mabigat sa kalooban ng Panginoon, ang napakaganda, si Jesus, nanahimik lang. Imagine mo, alam na alam niya, si Judas ang magkakanulo sa kanya. Pwede niya sabihin, ito, huli nyo na itong Judas na ito, kasama nating 3 taon. Pero ngayon, kaibigan pa natin, minamahal natin, pinagtiwalaan natin. Hindi niya sinabing, dakpin niyo yan, ihulog niyo yan sa bangin. Hindi ginawa ni Jesus. Nanahimik siya. Hinayaan niya lang mangyari ang lahat. Ibig sabihin, nagtimpi si Jesus. Ganon siya nag-react doon sa kabigatang kanyang taglay. At sa kabila ng mga ganito, ay nagpakita pa rin siya ng kabaitan. No? Kabaitan kay Pedro, kabaitan sa mga alagad, kabaitan kay Judas, at siya'y umaasa pa rin. Tingnan mo yon. Sa kabila ng napakabigat na karanasan ng ating Panginoon ay naghihintay pa rin siya. Na maaari naman baka magbago, baka sakaling magbalik loob, baka hindi na magkanulo si Judas. Pero hindi Ando na.
ando na. So mga kapatid, itong kalagayan ng kabigatan ng ating Panginoon ay titingnan po natin. Ang tanong dito ay, ganito rin ba yung karanasan ng ating kabigatan sa buhay? Ganito rin ba yung kabigatang iyong nararanasan? Ano ba yung nagpapabigat sa kalooban mo? Kapatid, ngayon na ikaw na nasa tahanan, alam kong minsan ay daladala mo yung kabigatang ito. Ano yung kabigatang iyong daladala ngayon? Nakatulad ba ito lang sa Panginoon? Na mga kaibigan mo ay lumayo o kaya ay ang maaring nagpapabigat sa iyo sa ngayon ay yung biglang pagbabago ng sitwasyon. Di ba dati normal tayo? Dati nakakalabas tayo, dati nakakapasyal tayo, dati-rati nakakasimba pa tayo at nakakasama natin mga kaibigan. Bigla na lang nagbago. March 22 to April 4, sarado ang simbahan. O may biglang pagbabago ng sitwasyon sa buhay natin na dati tayo mayaman, ngayon tayo mahirap na. Di ba? O kaya naman, naranasan mo ang isang kabigatan na dahil iniiwasan ka ng iyong kaibigan. Na dati mong best friend, lumalayo sa'yo. O napakabigat na sanay siya yung kaagapay mo ngayon, sanay siya yung naramay sa iyo ngayon, sa iyong mga kahirapan, sa iyong mga pagdurusa. Pero ramdam mo na kung sino pa yung kaibigan mo, siya pa yung unang lumayo. Habigat yan. O halimbawa na may isang karanasan ng kabigatan na best friend mo, siya yung nagtaksil sa iyo. Karanasan na Jesus ito. Itinuring niyang kaibigan si Judas. Ikaw, may kaibigan ka rin. Bakit yung simula elementary hanggang high school, close kayo. Nung mag-college kayo, halos kayo na. Pero bakit sa bandang huli, yung best friend mo pa ang nagtaksil sa iyo? Meron ka bang ganyang karanasan? O kung hindi man best friend mo, baka sarili mong tatay, sarili mong nanay. Nangyayari po yan. Nangyayari yan. Narinig natin sa kwento ng buhay ng mga tao na sabihin, bakit si nanay pa ang ayaw tumanggap sa akin? Bakit kaya si kuya ayaw maniwala sa akin? O sabihin nung panganay, ba't yung mga kapatid ko, lahat sila iwas sa akin? Ginawa ko naman lahat, binuhos ko ang lahat. Sila'y aking tinulungan, nagsakripisyo na ako. Pero bakit ngayon, lahat parang malayo sa akin? Di ba? Kabigatan yan. Siyempre, mas mahirap din. Kabigatan na pag-usapan ka, siraan ka, kutyain ka, pagtawanan ka. May karanasan ba kayo na minsan, nakita mo mga kaibigan mo, nagtitipon sila doon, kakatuwaan sila, masaya, tapos lumapit ka. Bigla silang tumahimik. Sabi nung isa, oy, unan ako ha, kasi may gagawin pa ako. Tapos iba, bigla nagbago ang mood, yung kasiyahan, bigla bang, eto na. So, alam mo, na pinag-uusapan ka, hindi mo maintindihan bakit sila nagkaganon, bakit sila lumayo, bakit nagbago bigla ang pagturing nila sa akin. Dati naman kasama ko sa plano. Dati naman masaya kami. Dati naman kapag nagkakainan ako unang iniyayaya. Ngayon, bakit parang palayo silang lahat? Lahat po yan mga kapatid. Sa ating karanasan, alam na alam ko na ang iyong reaksyon. Ano ang reaksyon ng tao? Kakaiba sa reaksyon ni Jesus. Bakit? Si Jesus, di ba, nagtimpi. Si Jesus, nanahimik. Hindi niya ipinagkalat. Pero ikaw, nung maramdaman mo yung kabigatang ito, yung ginawa sa iyo, nung kapwa mo, nung best friend mo, nung pamilya mo, anong reaksyon mo? Nagalit ka. Galit na galit. Hindi lang basta galit. Galit na galit. No? Yung parang walang gusto makipag-usap sa iyo kasi lagi ka nakasimangot, nakataas ang kilay mo, tapos ay parang kahit sinong kausapin mo, galit ka kasi nangyari ito sa iyo. Ito ang una mong reaksyon. Ito ang reaksyon ng tao kapag may nangyaring kabigatan sa buhay. Kaagad ay nagagalit. Bukod doon, nagtatampo. Sino ba sa inyong matampuhin? Nako, may kaibigan ako eh. Bakit kaunting salita lang? Hindi naman mabigat na bagay. Nasabihan mo lang ng kaunti, uy, tampon-tampo na, hindi ako mahal ni Father. Di ba? Hindi na ako sasama sa inyo. Hindi mo pala ako mahal. Hindi ako priority ng mga kaibigan ko, ng nanay ko. No? Tampo ka na agad.
Yun lang na, iwanan ka lang sa biyahe. Meron pa namang ibang biyahe, meron iba pang ekskursyon, may ibang outing pa, may iba pang kainan. Dahil lang sa isang pangyayari, ayaw mo na! Tampo. Di ba? Si Jesus, hindi niya ginawa. Pedro, no, Lord, mamamatay ako para sa'yo. Alis kayo, tatakas kayo lahat mamaya. Tampo ako sa inyo. Iiwanan niyo ako mamaya, mag-isa na ako. Bakit naman ganito ang buhay ko? Kala ko yung aasahan ko, wala kayo. Hindi nagtampo si Jesus. Di ba? Pero tayo, kagagad tampo. Hoy! Aamuin mo pa. Yung taong nagtampo dahil sa isang maliit na bagay, para bang napakapit na kailangan mong puntahan. Uy, pakisabi naman dito sa best friend natin, kasama talaga siya, pero talaga nakalimutan lang. Pasensya na. Wala, tampo talaga. Ayaw po talaga sumabo. Di na raw po siya makikiisa. Tanggalin na raw po siya sa listahan ng organization kasi po, hindi daw siya mahal. Hindi daw po siya, tampo. Hirap nun. At hindi lang yan. May paghihiganti pa. Tao talaga, no? Unang reaksyon sa mga pangyayari ng kabigatan na parang sinadya na siya ay pahirapan, na sinadyang siya ay pabigatin ang kanyang damdamin, ay talagang nag-iisip na yan, maghihiganti ako. Kita nyo, kala nyo kayo lang ang may kay din ako. Makikita nyo, may kanya-kanya tayong panahon. Di ba? Ganon tayo. Kahit pare, hindi nakakaiwas sa ganitong kaisipan, itong damdamin. Kayo, tao, ikaw ay marupok, ikaw ay mahina. Aminin mo na, nangyari sa iyo yan. Nagalit ka, nagtampo ka, hanggang ngayon gusto mo maghiganti, gusto mong makabawi. Amen. Alam niyo po, ma-share ko lang. Batang-batang pari pa ako, unang taon pa lang. Sa isang parokya, nasa ako. Bata, masigasig, masigla. Tapos lahat ng pwede, kahit mahirap, gagawin ko. Kahit na hating gabi, sige, Monsi, ako pupunta. O, kanipagwa nyo, Monsi, gagawin ko. Ganyan-ganyan ho si Father Mon. Kahit sunod-sunod na schedule, sige lang, Father, kaya ko pa. Di ba? Bata pa masigasig pa, masigla pa. Lahat gagawin. Siyempre ako, masunurin. Yung isa naman, siyempre, senior, ikaw na, Father, may exorcism case po. Nandun yung obispo. Bishop, ano po, payagan ito, bata pa. Wala pang karanasan, pero andyan na yung case. Pwede ba siya? Sabi ng bishop, sige, pinapahintulutan kita. Kasi para gumawa ng exorcism, kailangan ng special faculty ng obispo. Kasi pag wala yon, hindi po pwede. Kaya on the spot, sabi niya, sige, basta magdasal ka, humanda ka, at alam mo naman yan, exorcism yan, demonyo ang kalaban mo. Sabi ng obispo, sige, go ahead. Binibigyan kita ng particular faculty only for that one case. No? So yun, nangyari ngayon. Yung bata, maganda, 14 years old, at siya yung sinasaniban. Talagang pag sinaniban, kahit 4 na lalaking matipuno ang maghawak, hindi kaya. At kung ano-anong sinasabi, no? Ibang dialekto, sasalita ng Latin, minsan Griego, no? So, yan, binigyan ako ni Monsi ng libro, Spanish pa, paano harapin ang demonyo. Pinag-aralan ko mabuti. Talaga umabot ng 3 buwan yung kaso. Ako'y namamayat na sa kaayuno. Kasi sabi ni Jesus, para malabanan mo yung demonyo, kailangan mag-ayuno ka at magdasal. Payat na ako nun, lalo pang namayat. Papas ko, Monsi. Sabi ba, abay, kumain ka. Hindi pwede ikaw ganyan, mamayat ka, hindi ka makakapagtrabaho. Padasal ako sa madre ng Poor Claire. No? Sister, pwede ba ikaw magdasal, ikaw mag-ayuno para sa akin? Okay po. Okay, anyway, yung kwento ay hindi dahil sa exorcism. Ang kwento, matapos na gawin mo ang lahat ng kabutihan, matapos na magsakripisyo ka,
na minsan napupuyat at hating gabi kahit naulan ay tatawagin ka kasi inaalihan ng demonyo. Ang naging kwento, si Father Kalaguyo. Chismis na. Pambihira naman. Nagpakapagod ka, nagpupuyat ka, nagdasal ka, nag-ayuno ka. Yung mga tao, yung sasabihin. O ano pa? Mosi, ayaw ko na ho. Ganun na ba naging kwento? Pakabuti na nga ako. Tinulungan ko na nga. 3 buwan. Bumabalik ang demonyo. Buti nga, hindi sumalib sa akin. Bakit ganon? Sa kabila ng kabutihan mong ginawa, inaway ka pa. Chinismis ka pa. Diba? Kayo ba nakaranas ng ganyan? Kung ako ay ordinaryong tao, naghiganti na ako. Nilapitan ko sila at hinarap sa mukha nila. Mga walang hiya kayo. Kita mo, bubuti ng ginagawa ko, ganyan pa kayo, wala na kayong ginawa dyan. Diba? Sa ganitong pagkakataon, mga kapatid, yung nangyari kay Jesus at nangyari sa inyo, nangyari sa akin, alang tinuturo sa atin. Tinuturoan tayo na magkaroon ng pasensya. Patient endurance. Sa panahong ito ng kabigatan, sa panahong ito ng parang kawalan, sa panahong ito na parang tayo tinutuksong magtampo, magalit at maghigante, anong dasal natin sa Diyos? Lord, pagtanggol mo naman ako. May mga kaaway ako. Lord, tumatawag ako sa iyo. Tulungan mo naman ako. Kaya mga kapatid, bilang bahagi po bahagi po ito ng recollection, may kaunting awit. Pero dahil wala mga awit, ako na rin aawit. Ating pakinggan kasama ng pagninilay, nung paghahanap ng ikangay lakas, yung paghahanap ng magtatanggol sa iyo, yung paghahanap ng sana'y hindi ka mabulit sa tuksong magalit at magtampo at maghiganti, magdasal ka na lang sa Diyos. Ang awitin ko po ay, O Yahweh ko. O Yahweh ko, o aking Diyos, sa iyo ko nasumpungan, yaong aking minimithit at hangad na kalaytasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. O Yahweh ko, bumangon ka, buksain mo ang kaaway. Ako'y iyong ipagtanggol sa malupit nilang kamay. Gumising ka, sagitin mo ako ngayon ay tulungan. Yamang ito ang hangad mo, maghari ang katarungan. Kaya tuloy tayo sa pagninilay. At tayo dadako ngayon. Doon po sa panalangin yun, napakagandang kapag tayo po ay medyo natutokso na nga, pag tayo parang gusto na nga gumante, tayo galit na, nagtatampo na. Awitin natin yon. Lord, ikaw naman tagapagtanggol ko eh. Di ba? Panginoon, alam ko namang, alam mo rin yung nangyayari sa akin. At kahit na ako'y mahina, kahit na alam ko ako'y maaring talagang magalit, pero sa'yo pa rin ako lalapit.
Kaya yung napagandang dasal po nung O Yahweh ko ginawa ni Father Ed Hontiveros. Ngayon po, punta tayo sa pangalawang bahagi ng ating recollection. Yung una, babalikan ko lang, wala pa sila sa halamanan, bumababa pa lang. Mula papunta doon sa approaching Gethsemane. Now, naroon na sila sa loob ng halamanan. At ang description po ng ating mga ebanghelista, pare-parehas yung apat na ebanghelista, nung nandun na siya, nagsimula siyang labis na kilabutan. Mabighati. Yung nakakapakilabot talaga, yung pakiramdam na kilabot to, di ba? Pag pumasok kayo sa isang kwartong madilim, alam mo mag-isa ka lang, hindi ako tutuloy dito. Mangingilabot ako, parang ramdam ko lang na sa balahibo sa akin, parang maibang tao doon. Di ba? Nangilabot, mabighati, kalungkutan. Sabi ko doon sa isang bata namin kahapon, kukunin tayo yung laptop na iwan sa taas. Sige, kunin mo. May tao dyan. Biglang balik, ayoko na, natakot bigla. So, hindi, nandiyan aso ni Father Kringle, huwag kang matakot. Parang ganun, pumapasok na siya doon sa halaman ng Gethsemane, habang siya nandoon, naramdaman niya yung kaunting kilabot at pamimighati. Ang description ni San Lucas, sabi niya sa banal na kasulatan, labis na kalungkutan na parang kamatayan. Labis na kalungkutan na parang kamatayan ang aking nadarama. Ewan ko kung nakaramdam kayo ng yung kalungkutang parang mamamatay ka na, no? Yun yung description ng ating ebanghelista. Ito pa, ang sabi ni San Mateo sa Kabanata 26 ay ito ang ating mababasa. Yan, sabi ni San Mateo, sabi ni Jesus, Ama, kung maaari, alisin mo na ang kalis na ito mula sa akin. Yan, i-situate muna natin yung si Jesus ay nandun na, lumuhod na siya, prostrated on the floor. Usually, ang mga Jews, pag sila po yung nagdarasal, nakatayo. Kung pumunta kayo dun sa Israel, no? Yung mga nakapunta na ng Holy Land at tayo ay napunta dun sa Temple of Jerusalem, ay nakikiisa tayo sa mga Hudiyo. Nakikitayo tayo dun sa Wall of Wailing. Nakatayo, no? Na nagdarasal. Kakatok-katok ang ulo sa pader, no? Sa wall. Wailing. Ganun sila magdasal. Pero nang si Jesus ay nasa Gethsemane, ay lumuhod siya. Ang sabi pa ng ebanghelista, yumuko at nagpatira pa siya. Prostrated on the floor, on the land. Talagang nakasubasob. Dala ng kabigatan. Ito ang description niya. Tapos nung nandarasal na siya, sabi niya nga, kung maaari po, alisin niyo na po ang kalis na ito. Kay San Lucas, mas matindi yung sinabi niya, description ni San Lucas. Nung siya nagdarasal, tapos siya may, ngunit kung hindi, kalooban ng sundin ko. Tapos sabi ni San Lucas, ngunit pinawisan siya ng malalaking patak ng dugo na pumatak sa lupa. Hindi basta maliit na pawis na parang mapawis tayo, no? Kasi pumatak sa lupa eh. Yung butil ng dugong iyon galing kay Jesus. Hindi lang siguro isang pinanggalingan, marami. Sabi nga, derramar en la tierra, sabi sa wikang Kastila. Pag sabi derramar, talagang bumuhos. At yung lupa ay makikita mo ang bakas ng dugo, ng patak ng dugo ng Panginoon. Sa pawis ng sobrang kalungkutan na waring kamatayan, kung may mga doktor na magpapaliwanag ng ganito, siguro maipapaliwanag nila, pwedeng totoo. Yung sa bilis ng tibok ng puso, sa bilis ng daloy ng dugo, at yung tinding depression at tinding kalungkutan, maaaring mangyari. Nangyari na ba sa inyo yan? Tapos, doon sa Gethsemane, pinili niya yung tatlong alagad na lagi niyang kasama doon sa Transfiguration, di ba? Kasama nung buhay niya anak ni Jairo, tapos ay may mga special na okasyon na laging kasama yung tatlo. Tapos ngayon, itong tatlo uli, sinama si Pedro, si Juan, Santiago. Sinama sa pag-asang may kasama siyang magdarasal, sa pag-asang may kasama siyang makakaramay.
Ano nangyari? Ito sabi ni San Mateo, nabasa natin, hindi ba kayo makapagpuyat na kasama ko ng kahit isang oras lang? Ngali-ngali kong sabihin sa mga nasimba, isang oras na nga ibibigay niyo sa misa, tinutulugan niyo pa? Dami na mga na-attend ng Holy Hour. Pag, Huwebes Santo, vigil, hanggang alas 12, isang oras na nga ibibigay, tutulugan mo pa? Ito yung pakiramdam ng Panginoon Jesus. Lungkot na nga siya, hanap ng mga karamay, hanap ng kasamang magdarasal. Pagdating, tulog. Tulog. Alam niyo, tiningnan lahat ito, yung mga naranasan ni Jesus habang siya'y nagdarasal, kung ano yung mga sinasabi, ano yung pagbalik, 3 ulit na bumalik sa alagad, 3 ulit na lumuhod, at sinabi uli yung parehas na sinabi. Kaya, pag kayo'y tinutuligsa ng mga protestante, sinasabi, paulit-ulit kayo nagdarasal, hindi tama yan. Bakit si Jesus? 3 ulit na bumalik at sinabi ang parehas na panalangin. Si Jesus nga eh. Meron pong isang sinulat si Thomas Kempis sa kanyang panalangin. Pag ninilay dito sa halamanan ng Gethsemane, kung mababasa nyo sa screen, ito ang sinasabi ni Thomas Kempis. Oh, wondrous dispensation of God, Lord of power, who shortly before had fortified your disciples for the combat. Kani-kanina lang, pinapalakas ni Jesus ang kalooban ng kanyang mga alagad, yung kanyang dasal. May dala ba kayo? Tama na ba ang isang tabak? Sabi, tama na yan. Kumbaga, nandun yung zeal ng Panginoon na tayo na sa halamanan o tayo pupunta na Jerusalem, kasama ko kayo. Yung parang encouraging them to join Him. Tapos sabi niya, Thomas Kempis, now, O Lord Jesus, you appear as one enfeebled, totally devoid of strength and courage. Enfeebled, tinignan ko sa dictionary, deteriorated, mahina, weakened. Kasi mahina. Siguro yung may sakit na hindi makabangon, parang ganon, no? Now you are totally enfeebled. Devoid, walang lakas, walang tapang. So, sa description na ito ni Thomas Kempis, sa lahat ng pinakita na ating mga ebanghelista na ating pinarinig, na situate na natin kayo sa kalagayan ni Jesus doon sa halamanan ng Gethsemane, tanungin natin, ano ba yung dahilan ng sobrang, yung labis na kalungkutan ni Jesus? Yung kanyang pagkakilabot at pamimighati. Anong meron doon nung nandun na siya? Anong nakita niya? Anong naramdaman niya? Nakita niya po yung kalis ng pagdurusa. Alam ito ng mga lahat ng mga Hudiyo, when you say, you are going to drink the cup, no? Ibig sabihin doon, maghihirap ka, magdurusa ka, mag-aalay ka ng sarili mo, dugo, dadanak sa iyo. Nung ikaw, siguro, yung dati-rating meron pang silya elektrika, no, habang dinadala ka sa silya elektrika, siguro ka ng pakiramdam mo, yun yung kalis ng pagdurusa. Pag upo ko doon, tataas na yung kuryente, mangingisay ako. Ganon siguro ang naramdaman nung mga Hudiyo, nung papunta na sila doon sa concentration camp, na sila ay susunugin, gagawing abo. Lahat sila naglalakad, tahimik, hindi alam kung ano mangyayari. But this is the death row. No? Ganong damdamin, kitang-kita na Jesus yung kalis na ito. Alam niya kung anong kahulugan ng kalis. Kaya 3 ulit na sinabi ni Jesus, Ama ko, baka naman pwedeng palampasin mo na ito. Siguro sasabihin ng ama, anak, kaya nga kita pinadala sa lupa, di ba yun ang kasunduan natin, tutubusin mo ang sanlibutan. Kaya ka nga pumunta sa lupa, di ba, para magdusa ka para sa kanila. Tinanggap mo yung kalooban na ikaw na ang pupunta at ikaw na ang aako ng kanilang kasalanan. Ito yung kalis, ito na yun. Pero sumama pa rin siya, baka naman pwede. Ikaw na yung dadalhin doon sa firing squad
Maninikluhod ka pa doon sa babaril, wag na po, wag po, wag po, wag po. Baka naman pwede pong, hindi na ako. Di ba? Kailan karanasan ni Jesus? Kitang-kita niya yung kalis na kanyang iinumin. Yung hirap na kanyang daranasin. Labis ang kanyang kalungkutan sa pagkakita niyang nandun pa siya sa kaharian, nandun pa siya sa kalangitan. Ang Santissima Trinidad, pinagmamasdan na ang galaw ng mundo. Kita mo, makukurap na ang buong mundo. Maring magunaw ito, yung nilikha natin na napakabuti, mabuti ang lahat, pero dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa kanilang kasalanan, kita natin mundo, parang dahan-dahang lahat umiitim, dahan-dahan lahat sila parang nawawala yung kinang at ganda na nilikha natin ng buong sanlibutan. Pati ang tao na sinabi natin ito ang pinakamabuti sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kita mo kung paano nagiging marupok at naagnas at dahil sa pagkakamali. Nakita ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng mundo. Naging dahilan ng labis na kalungkutan. Naging dahilan ng kanyang labis na pagkakilabot. At yun, kalungkutan. No? Tapos, ang matindi pa doon, mas matindi pa doon, nung nando na siya, doon niya naramdaman na, teka, mag-isa lang pala ako dito. Kala ko 13 kami. Kala ko may 12 kasama ako. Okay na, sige, 11 na lang kasi nagkanulo na yung isa eh. O sige, kahit wala na yung 7. At iniwan ko sila doon sa banda taas. Pero yung 3, tulog. Tulog? Kasaklap. Yung ramdamin ng pangulila na sabi niya, Ama, kasama ba kita ngayon? Aba, tatay, diyan ka ba? Andiyan ka ba? Pero parang ramdam ko yung nag-iisa ko. Di ba? Pag hindi ka naman kinilabutan, pag hindi ka naman nangisay sa takot, no? Dahil yun, nawala silang lahat. Pero mga kapatid, habang nandun siya sa Gethsemane at nangyayari ang lahat ng ito, tingnan niyo po, iba ang reaksyon ni Jesus. Itong dapat nating matutunan, yung mga reaksyon ng ating Panginoon. Habang nandun siya, drama yung ginawa ko kanina, pero hindi ganon si Jesus. Ang reaksyon ni Jesus, naging taimtim sa kanyang panalangin. Taimtim na nanalangin. Tayo pag problemado, hindi na natin magawang magdasal ng fervent prayer. Kasi so much distracted and so much disturbed with so pain and heart, hindi tayo makapagdasal. Di ba? At yung, dala pa yung kanina, yung galit, yung tampo sa dasal. Nagre-reklamo lang tayo kay Lord. Hindi natin magawa yun. Di ba? Yan, itong pinakita ni Jesus. Sa kabila ng lahat, ang naging reaksyon na, taimtim na nagdasal. At yun nga, taimtim na halos na pasubasog sa bato. Ako po ay so blessed. Hindi ko alam kung kailan yung dalaw kasi sa totoo lang maraming beses na ako nagpunta doon. Pero may isang okasyon na nahawakan ko yung bato na kung saan doon napasubasog si Jesus. Iba yung pakiramdam, no? Yung mismong napadapa si Jesus doon. Siguro nakalingat yung bantay. Bawal kasi yun eh. Di ba? May bakal yun eh. Siguro dahil pare, sige, go ahead. Sabi nung tour guide, sige, you can touch. Abay, siyempre, pagkakataon ko na, mahawakan yung bato na kung saan ay napasubasog sa Jesus sa kanyang pagdarasal. At talagang, nung ako nun talagang, I felt, pinilit kong maramdaman kung ano yung karamdaman ni Jesus habang nakahawak sa bato yung buong bigat ng kalungkutay, talagang, plak! No? Yung sub-sub ka doon, mababa lang ho yung bato, siguro, bumaba na kasi mataas yung simbahan. Kasi yung simbahan, tumaas na mga ilang steps na yun eh. At tapos, siyempre, nagpaggawa ng malaking simbahan, yun na lang on top of the rock ang natitira doon.
Pero salamat sa Diyos na hawakan ko ito. No? At doon, nakita natin yung karanasan natin Panginoon, nakapagdasal siya at nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa plano ng kanyang Diyos Ama. Inunawa niyang mabuti. Nasa plano ito, ginusto ng Diyos Ama ito, kaya ako narito. No? At dahil doon, sa pagtanggap niya sa planong ito ng Diyos ay lalo pa siyang nagtiwala. So ganun po yung kanyang karanasan nung habang siya ay naroon sa halamanan ng Getsemani. Tanong, ikaw, kayo, siguro nga kumakain ka ngayon dyan sa tahanan Lumalamon ka habang kami gutom dito, umiinom ka ng masarap na malamig na tubig, buhay pa yung TV, palingalinga ka sa TV at paminsan-minsan nakikinig kay Father, pag nagsasawa, magte-text ka, sarap na buhay mo Makinig ka. Ikaw ba? Dumating ka na ba sa kasukdulan ng kalungkutan? Sige, bilang tao. Ano na yung the peak of sadness na meron ka? Yung talagang malungkot ka. Na hindi mo na kayang maipaliwanag at wala nang anumang comparison of any loneliness that you have, no? Sabi lahat ng sino man taong naghihirap ngayon at nalulungkot, hindi maipapantay ang kalungkutan ko ngayon. Yung nga, kung katulad na ni Jesus, yung kalungkutan mong yan, tumulo na ba ang dugo at pawis mo? Ako hindi ko masabi yun Ang alam ko, natulo lang sa akin ay pawis ng kilikili Diba tayo? Hindi pa natin magawang mapagpawis ng dugo. Pero sige, taken. Nalungkot ka. Kasukdulan na ba yun? Yan na ba ang pinakamalungkot? Okay, tingnan natin. Anong dahilan? Ba't ka nalungkot? Noon, sabi mo, sa patong-patong na problema, ay naubos na ang lakas mo. Yan, yung ibig sabihin, sobrang kalungkutan, ubos na ang lakas, naubos na rin yung pasensya mo, kasi ginawa mo na lahat, naubos na rin yung pamamaraan, parang wala ka na rin pinagtitiwalaan, naubos na rin yung pag-asa. As in, ubos, lahat, ubos. Kaya sobrang lungkot mo na. Katawan mo, parang lagi ka nangangatal, parang giniginaw na wala namang lagnat, tapos may gusto kang isipin pero hindi mo maisip, gusto mo maging masaya, hindi ka makatawa, di ba? Yun, ganun na ba yung kalungkutan mo? Gusto mo na maging baliw, para at least may tawa at lungkot, magkahalo. Hindi mo magawa. Dahil sa sukdulang kalungkutan, si Jesus, di ba, nakita natin, time pa rin nagdasal. Siya ay tinanggap ang kalooban ng Ama at siya ay nagtiwala. Pero tayo, tingnan mo sasabihin ko sa iyo kung anong naranasan mo nung sukdulang lungkot ka. Tanggapin mo to nangyari to sa iyo. Ang iyong naging reaksyon, lumayo ka sa Diyos. Totoo? Sige nga. Di ba, hindi ka na nagsisimba? Di ba, hindi mo na magawa mong dasal? Hindi mo na nga naaalala ang Diyos Dahil sa sobrang lungkot na ibinigay sa iyo ng lahat ng mga pangyayari. Aminin mo. Sa sobrang lungkot mo, sukdulan, sige. Iniwasan mo na lahat ng tao. Ayaw mo na lumabas ng bahay, gusto mo lagi nasa kwarto ka lang. Kung maaari, di ka na lang kakain. Pag may taong darating, sabi mo, wala ako. No, may napanood akong pelikula, ganun. Takot na takot lumabas. Ayaw makihalubilo. No, kung sakaling makakasama, parang laging paiwas, laging palayo. No? Sa sobrang lungkot, yung ibang tao, nag-iisip na lang magpatiwakal. Ayun, ang gusto ng demonyo. Pag magpapatiwakal ka na, ay tuwan-tuwa ang demonyo. Yun ang gagawin sa atin Bibigyan ka muna ng kalungkutan. Ipapakita ang sitwasyon na wala ka ng pag-asa.
Ipapakita ng demonyo ang sitwasyon mo na wala ka ng karamay. Ipapakita ng demonyo sa iyo na iniwan ka ng Diyos. Ipapakita ng demonyo sa iyo na hopeless ka na. So ano mangyayari? Ikaw tuloy, bigla kang nag-conclude. Ito ang iyong naging conclusion. Ano yon? Nag-conclude ka na lang, wala nang nagmamahal sa iyo. Ew. Bigla naging conclusion ko dahil sa sobrang lungkot. Yun. I therefore conclude that nobody loves me. Wow. Nobody loves me. Ramdam niyo ba yun, yung wala nagmamahal sa iyo? Nag-conclude ka na lang na iniwan ka na ng lahat kahit hindi totoo. And therefore, I think they all have gone. I think, therefore, even my parents, they forget me. And I think even my best friend, they avoid me. Conclusion mo yan. Dahil sa sobrang kalungkutan mo, ito naging conclusion mo. Bukod doon, iniisip mo, ay kinalimutan na nga ako ng Diyos. Hindi na nga ako mahal ng Diyos. Baka nga walang Diyos. Oh, if there is God, there would be no suffering. Yun ang pananaw mo. Kaya sinabi mo, ay walang Diyos. Kaya nilimutan ako. Ay walang Diyos. Tuloy-tuloy ang pandemya eh. Ayaw tumigil. Laki pa ang kaso. Oh, pati mga pari, nadadamay na rin. Ay, hindi na tayo mahal ng Diyos. Yun ang naging conclusion natin. And therefore, I conclude, nobody loves me. And everybody left me. And God forgot me. My dear friends, ngayon, ipapakita ko sa inyo at ipaparinig sa inyo kung paano nagmahal ang Diyos sa atin. Kaya, sa diwang ito, patuloy natin pagnilayan, awitan ko po kayo ng ginawang awit ni Cardinal Tagle, ang Pintig ng Puso. Musmus ka pa lamang, minahal na kita mula sa kawalan, tinuring kang anak sa bawat tawag ko, ika'y lumalayo. Ako'y nabibigo, aking isasaysay kung mararapatin sa una mong hakbang nang kita'y akayin, binalabalan matang masintahin, kinakandong kita, ani mo'y alipin. Pinagtabuyan mo ako, pinagtulakan ng gusto, maglaho ka sa harap ko. Ngunit yaring pintig ng puso ko, matubok man lahat sa buong daigdig, hindi magmamaliw ang aking pag-ibig. Panginoon ako at hindi alabot.
paano nga naman tayo malilimot ng Diyos? Hindi lang tayong katulad niya at tayo ang pinakamabuti. Hindi na po ako kakaalis dito kung okay lang. I-focus muna ako dito para mas maganda. Ganun naman talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Mali yung conclusion natin. Ang conclusion kasi natin, iniwan na tayo, hindi na tayo mahal. Kaya sobrang lungkot natin na wala na tayong makaagapay. But the love of God is so different. And in the example of Jesus, in the midst of all these difficulties and sadness, nanatili siyang naroon. Panatag ang kalooban, nagdarasal pa rin, 3 beses na bumalik, napasubasob, taglay ang kalungkutan. Hindi sumuko, patuloy na tumawag, patuloy na nagtiwala. Alam niyo po, may kaibigan po ako nung ako'y nasa Spain pa, hingi ko ang pahintulot niya na ikwento ko ang kanyang buhay. Sana payagan ako at huwag siya magalit. Pero kasi, bakit hindi ko kukwento? Kinukwento niya sa lahat eh. Lahat ng kanyang mga kahalubilo, lahat ng kanyang mga kasama, sinasabi niya ito nangyari sa kanyang buhay. No? Kaya yung kwento ni Ate Belen ay labis-labis na pagtitiwala. Alam niyo po, dati siya namasukan sa Saudi. Naging mahigpit yung kanyang amo, ang liit ng sweldo. Wala siyang kalayaan, wala siyang day off. Tapos tinatago lagi ang passport. Hindi siya pwedeng tumawag, hindi pwede makipagkita sa kapwa Pilipino. Alipin, no? Sakal. Miss na miss niya ang kanyang pamilya. Hindi rin naman siya makabalik kasi ang passport hawak ng amo, ayaw bigay. Sobrang lungkot. Tinis niya matagal, nakibaka, kahit malungkot, alang-alang sa pamilyang naiwan sa Pilipinas, kahit kukunti yung natitirang pera, papadala niya lahat para mayroong matanggap yung mga pamilya niya dito. Pero hindi niya na makayanan, talagang hirap na siya. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang sabi ng amo, sama kita sa Europe, kang alis, basta kasama kita. Sige po, ganun lang naman eh. Alipin tayo, namasukan tayo, amo natin sila, susunod lang tayo. Nung nandun na sa Europe, parang sabi niya, kung patuloy ang buhay kong ganito, walang mangyayari sa pamilya ko. Wala din mangyayari sa akin. Nang sila'y nasa Madrid, nakalingat yung amo, nagdesisyon na siya. Sukdulan na itong aking kalungkutan, sukdulan na itong kahirapan ko, hindi ko na kaya ito, naawa ko sa pamilya ko. Tumakas! Tumakas! Kahit walang passport, sige, makalaya lang ako sa pagkaaliping ito, makalaya lang ako sa kahirapang ito, makalaya lang ako sa kahigpitang ito. Tumakas. Hindi na siya nakita ng amo. Siguro pinabayaan na lang. Wala siyang kakilala sa Madrid. Wala siyang alam na tutuluyan. Naglalakad sa kawalan. Sa karamihan ng tao, naiyak, pero may kaunting pakiramdam ng kalayaan, pero takot. Takot siya. Padre, takot na takot ako noon kasi ibang mundo na ito. Wala akong papel, wala akong passport, wala akong kakilala. Si Ate Belen, dasal ng dasal habang naglalakad. Kasi madasalin. Bicolana. Uy, Bicolana, madasalin. Nagdadasal sa kay Lord, Lord, bigyan niyo naman po ako ng daan para ako ay may matuluyan. May ipakita po sana kayong tao na pwede kong makausap kasi ibang bansa po ito. Basta siya naiyak, nalulungkot, naglalakad, sa hindi niya alam kung saan pupunta. Yun! May McDonald! Sabi niya, sigurado may Pilipino sa McDonald.
Tama. Pagpasok niya ng McDonald's, wala siyang pera, hindi siya makakabili. Napasok lang, naki-CR. Gawain ng mga Pilipino pag nasa McDo, makikiihi lang. Sa pool, may Pinoy. Naglakas loob na siya, nagmakaawa na siya, naging totoo siya. Pasensya na po, hindi po ako manluloko, hindi po ako mandurugas, hindi po ako mandarambong. Basta, ako po'y tumakas sa amo ko kasi sakal na ho, gusto ko na hong lumaya. Wala po akong dokumento. Ngayon, pinaliwanag lahat, no? Naniwala na may makasama. Naniwala sila. Pinakinggan siya. Kasi umiiyak. Ako po'y gutom na. Pinakain. French fries muna. Gusto mo burger. Order ng burger. Sige, kain. Dapat nagkukwento, ganun ang pangyayari. Dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Tinanggap siya ng mga Pilipinong ito. Sinama sa lantahanan. Sige, sa amin ka muna matulog. Subukan namin na ihanap ka ng mapapasukan para makapagsimula ka. Magtitis ka lang kasi ang buhay namin dito talagang ganun. Nagtitiis kami kahit mahirap. Minsan dalawang trabaho. Pinaliwanag na hindi madali ang buhay. Buti ka, nagdasal ka. Yun. Sa kwentong ito, para paigsiin lang yon, ibig sabihin si Ate Belen, nagtiwala sa Diyos, nagdasal siya. Mga kapatid natin sa El Shaddai yung tumanggap sa kanya. Katatapos lang ng gawain kaya sila'y nandun sa McDo, nakain. Salamat mga El Shaddai, kinupkup mo si Ate Belen. At yun, doon nagsimula ang lahat ng isang panibagong buhay. Walang dokumento, nagtiis muna, tago ng tago, nagtrabaho, nakaipon. Hanggang sa tumagal, nagkaroon ng kaluwagan, nabigyan ng papeles, normal na buhay na. Ngayon, maganda ng buhay. Nakuha na niya ang iba niyang kapatid, nandun na rin. May magandang bahay, may sasakyan. Yan yung buhay. Mahirap. Lumaban siya, hindi siya sumuko. Hindi siya kumapit sa masama. Nagdasal. Kaya mga kapatid, itong karanasan ni Jesus na itinuro sa atin, ay sa kabila ng lahat na ito, ay tinuturuan tayong patuloy na magtiwala sa Kanya. Patuloy na magdasal sa Kanya. Salamat Ate Belen sa kwento ng buhay mo. Ito'y lagi kong naaalala para ikwento ko rin sa mga taong hopeless na, sa mga taong lubog na sa utang, sa mga taong halos tinalikuran na ng lahat, sa mga taong ayaw na magtiwala sa Diyos, sa mga taong ayaw na magdasal, sa mga taong ayaw nang lumabas, sa mga taong ayaw nang makihalubilo. Salamat sa kwento mo, pinatunayan mo na sa panalangin, sa pagtitiwala, pagtitiis, sakripisyo, may pag-asa. Amen? Kaya ngayon po, patuloy tayong magnilay sa awiting ito, pagbabahagi. Ang title po ng awit ay Manalig Ka. Paborito yan ni Crystal. Pero ako'y napapaos na. Yan po, our third song as part of our reflection. Patuloy tayong manalig. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid, mamulat sa kanyang kapangyarihan. Mabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Di siya
panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Pwede kayong kumanta dyan sa tahanan nyo. At ngayon, Tila walang marating na bukas, ngunit kung siyang ating hayang maglandas, pag-asa'y muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Siya'y buhay. Manalig ka. pupunta na po tayo sa pangatlong bahagi ng ating reflection, ng ating recollection. Samahan niyo ko, sama-sama tayo para maganda ang pasok ng mahal na araw. Tsagain natin to para yung damdamin natin, ramdaman natin kung paano tayo makikiisa sa pagpasok ng mahal na araw kahit mag-isa lang tayo. Natapos natin yung malaking pagsubok ng dalang kabigatan dahil sa mga nagtaksil, dahil sa mga tumakas lumayo. Pumunta tayo sa sukdulang kalungkutan ng buhay natin at naranasan natin ang kalungkutan ng Panginoon. Pero kakaiban sa Kanya ay pumatak ang dugo, pawis at dugo sa lupa. Pero nagtiwala siya at patuloy na langin sa Ama. Ngayon, yung katlong bahagi ay dito po natin makikita yung tinatawag nating total abandonment and obedience. Siyempre, babasahin muna natin ang banal na kasulatan kung anong sinasaad kay Mateo, chapter 26, verse 42. Kanina pa itong dinasal, 3 ulit niyang sinabi, Ama, kung hindi ito lalampas at kailangan kong inumin, ito maganda, highlighted, ang kalooban mo ang matupad. Ganda. Kung talagang ayaw mo akong pagbigyan, talagang akin ang kalis na ito, hindi na ang kalooban ko, Lord, Ama ko, sige po, kalooban mo ang matutupad. Siguro, napanood niyo yung pelikula The Kings, ewan ko, parang yung Korean series, May Other World, na tatawid sa Ark of, ano ang tawag doon? Yung may tatawiran silang gate. Pag tumawid ka doon, nasa ibang mundo ka na. No? Kung pwede nga lang yon kay Jesus na, pwede bang tumawid muna ako doon sa gate na yan at ako'y nasa ibang mundo, maiwasan ko lang yung kalis na ito. Pwede sabihin natin, Lord, kung may other world talaga, patawarin mo ako doon para hindi ko na maramdaman yung kalungkutan ito. Para makalimutan ko na lahat ng kaaway o umaaway sa akin. Patawarin mo ako sa gate na yan para kaligayahan, relax, maganda. Pero ang ganda ng sabi ng Panginoon kung ang kalis na ito'y para sa akin, ang kalooban mo ang masusunod. Sabi pa, sinisituate ko lang po kayo. Ito na, ito yung panahon ng dadakpin na siya Sabi, doon sa mga alagad na natutulog, gumising na kayo, tumindig na kayo. Kasi nung una, sabi niya, sige na nga, kung hindi nyo rin ako kung hindi nyo kayang sumama sa akin ng 1 oras, nakadalawang balik na ako sa inyo, sige na, matulog na kayo, mahinga kayo. Siguro, siyempre, naghapunan sila naghanda ng Paskwa, pagod sa paglalakbay, ang tao pagpagod, hindi sinasadya, napapapikit. Okay lang, sige, tulog na kayo. Pero ngayon, sabi ni Jesus, tumindig na kayo, narito na magkakanulo sa akin. Diba? Yun. So sa eksenang ito,
Pinakita sa atin ng Panginoon, sa paglapit pa ni Judas, isang napakasaklap na pangyayari. Judas, ano't isang halik para ipagkanulo ang anak ng tao? Bait mo eh. Halik pa ang ginamit mo. Sign of peace. Lord, may peace be with you. At humalik. Delikadong halik na yun ni Judas. Halik ng pagkakanulo. Bakit isang halik pa, Judas? Alam ko na. Sabi pa kay, hindi ko matandaan, basta isa doon sa 4 na ebanghelista, ang address pa kay Judas ay, Kaibigan, kaibigan, isang halik pinagpalit mo sa anak ng tao. Kaibigan, gawin mo na yung gagawin mo. Eye to eye, nakaharap si Jesus kay Judas, nakatingin sa kanyang mata na may pagsusumamo, na baka sakaling sabihin sa mga kawal, ay hindi natin tutuloy. Wala dito yung huhulihin natin. Kaibigan, isang halik pinagpalit mo ang lahat ng tao. Karanasan pa rin ito sa halamanan ng Gethsemane. Mga kapatid, ano ang pinapakita sa atin? Sa tagpong ito, pinakita ng Panginoon ang karanasan ng pagtanggap at karanasan ng pagpapatawad. Matapos siyang magdasal, matapos na tumulo ang pawis at dugo, matapos na maramdaman ang lubhang pangungulila, yung pangingilabot, tumayo na si Jesus. Tumayo na siya. At doon, pinakita sa mga alagad yung kanyang kahinahunan. Mahinahon siya. Kaya tanong bakit kinakailangan pang magsama ng maraming kawal, mga tauhan ng mga punong pari? Sabi sa description ng komentaryo ng Gethsemane, ay meron ding ilang mga Roman soldiers na kasama na just in case daw na magkagulo, maglaban yung mga apostol at mga kawal, at least merong pipigil, nandun din yung Roman soldiers. Ganun daw yung description ng pagtatagpong ito. Kaya si Judas o yung mga elders, yung Pharisees, nakipagkuntsaba din dun sa mga kawal. Sama na rin kayo. Pambihira, isa lang huhulihin. Sangkatutak na mga may armas, may tabak, may mga pamalo, dala ang sulo. Ano ba yan? Pero si Jesus, pinanatili ang kahinahunan. Si Jesus, pinakita ang kanyang katatagan at ang kanyang katapangan. Mga kapatid, after cheerfully accepting His Father's will, eto, pinakita ni Jesus, Jesus was very much composed, and in the presence of mind. Wow! Siguro dahil naibuhos na niyang lahat, umiyak na siya, sumigaw na siya doon. Ini-imagine ko, sumisigaw din siya, Aba! Aba! Hindi naman ako dinig dito kasi, tahimik to, olibo ito, tulog yung lahat. Pero may isang nagmamasid doon, may isang espiya doon, si Marcos. Kasi yung olibo, pag-aari ni na San Marcos, yung ebanghelista. Siya yung nakitang lalaking, nung dumating na mga kawal, nagtatakbo, naiwan yung kanyang balabal, tumakbo siyang hubad. San Marcos nandun. Nakikusyoso. No? Oh. He was so much composed in the presence of mind. Kasi, nung habang siya nagdarasal, na kung tinanggap niyang, Ama, kung ito yung kalooban mo, bigyan mo akong lakas. Kung ito yung kalooban mo, tatanggapin ko at alam ko namang kasama kita. Kaya nung pagtayo niya, nung sinabing tindig na kayo, andyan na sila. No? Ganun lang. Ganun kasimple. Bakit? Kasi nung nagdarasal pa lang siya, nagawa na niyang isuko ang lahat-lahat sa kalooban ng Ama. Whatever happens, whether they bring me to the passion, whether they led me to carry the cross and they crucify me, whatever happens, let it be done. It is the will of God, it is the plan of God. And I'm here. I'm ready to die. Nagawa na niya yun. Naisuko na niya ang lahat. Kaya ganun siya
kalaya na matanggap yung kalooban ng Ama. Ewan ko ho tayo. Nung makita natin na wala nang solusyon si Papa, yung sakit daw niya, terminal na, wala tayong magagawa, tanggapin na lang natin kalooban ng Diyos. Magdasal na lang tayo. Hayaan natin na kung sakali maghimala, salamat sa Diyos. Pero kung gusto ni Lord na ganito, isuko na lang natin. Kung talagang hopeless ka na at nakita mo talagang ang buhay mo ay pagtandang dalaga, so what? Hindi ka naman kukutsain ng iba kasi marami dyan tumanda na ng dalaga. Hindi lang naman ikaw O tanggapin mo na. Bagsak na yung negosyo. Babangon uli. Makakaahon uli. Pero sa ngayon, tanggapin mo, magtatricycle ka muna, maglalakad ka muna. Hanggat hindi mo isinusuko ang lahat, hanggat hindi mo tinatanggap na mayroong galit sa iyo at di mo sila pinapatawad, sakal ka, mabigat pa rin ang kalooban mo. And the Lord entrusted everything to the Father, and He accepted the will of God, and there, so composed in the presence of mind, ialay po natin ang buhay natin. Ialay natin ang buong buo natin. Ialay natin ang isip natin at tuliro sa lahat ng problema. Every day when we wake up, Lord, I am here. I offer to you my joys, my sufferings, my pains, and everything. Diba? Dinadasal natin, kayo nag-aaral sa katisismo, morning offering. Lord, I offer to you all my prayers. Diba? Hanggat di natin ginagawa ito, hanggat wala tayong pagtanggap, hanggat di natin sinusuko ang lahat sa Panginoon, mananatili tayong nakagapos. Mananatili tayong sakal. Mananatili tayong nasa kadiliman. Mananatili tayong walang kasiyahan. My dear friends, bago ako maubusan ng ng boses, awitin ko muna ito. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Yun din ang gawin natin. Let us give everything to God, our freedom and everything. Take and receive by Manuling Francisco. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory, all things I hold, and all I own. Our time, thine was the gift to thee, and I resign, though thou direct, and govern all and sway to what the wind command, and I obey only thy grace, thy love on me bestow. This make me wise, or else will I forgo. Take everything, Lord. Everything is yours. My memory, my liberty, my will, my plans. All my sorrows, I give them to you, Lord. So, mga kapatid, sa tagpong ito ng pagharap ni Jesus,
sa mga kawal, sa mga sundalo, pagharap kay Judas na nagkanulo sa kanya, pinakita niya yung kanyang kahinahunan at katatagan. Pwedeng gawin ni Jesus, "O hukbo ng kalangitan, bumaba kayo at lipulin ang mga kawal na ito." Kahit 2 anghel lang bumaba, lupig na yan. Pwedeng sabihin ni Jesus, "Ama ko, tayong lumikha ng lahat. Pabagsak muli ang asupreng susunog sa lahat ng ito katulad sa Sodom at Gomorrah. Maghiganti tayo, pakita natin, kaya natin sila." Hindi ganun nangyari. Tayo ganon. Ganon ang ating karanasan. Di ba? Pagharap natin sa ating mga kaaway, sa mga nagpapahirap sa atin, kabaligtaran tayo ni Jesus. Kabaligtaran tayo ni Jesus. Pag hinarap na natin ang mga nang-away, naninira, mga nagchismis sa atin, lahat ng mga tinawanan tayo, tinakwil tayo, lahat na. Ikaw, pagharap mo sa kanila, wala na, sarado na isip mo. No more way for any reconciliation. Ginawa niyo yan, humanda kayo. Ganun tayo, di ba? Aminin niyo yan. Hanggang ngayon, ganyan ka pa. Dahil sa nangyari, dahil pinahirapan ka, gusto mo lang lumaban. Lalaban ako. May lakas din ako, may kayahan din ako, may kaunti pang pera. Pwede ba? At kung iniwan niyo ako, ipapakita ko sa inyo, kaya ko magsarili, kaya ko tumayo. Yabang. Ayun, ang dumarating tayo sa ganong punto. Kapag hinaharap natin itong mga palalong umaalipin sa atin, bukod doon, nagiging reaksyon natin at hindi maiiwasan hanggang ngayon, dala natin. Ang reaksyon natin doon sa mga taong ito, pinapanatili natin at tinatanim natin ang sama ng loob. Sama ng loob. Di ba? Dahil sa karanasan na yon, sinabi mo na rin sa sarili mo, kasama dun sa mga conclusion na nakita natin kanina, sabi mo, di na ako babangon. Dapa kung dapa. Impyerno kung impyerno. Away kung away. Yan ang gusto niyo eh. Yun ang gusto ng Satanas. Manatili tayo sa ating pride. Manatili tayo sa katigasan ng puso natin. Manatili tayong sarado. Katulad ng ginawa ng mga Israelita, the hardness of heart. Si Moises, hirap na hirap sa kanila. Tigas ng ulo. Lahat ng panunuyo ginawa ni Moises. Pero so hard of heart. Ganyan ka rin. Aminin mo. Kunwari, nakatawa ka, no? Kunwari lang yan. May galit ka, may sama ka ng loob, may paghihiganti ka pa rin, ayaw mong umalis sa sitwasyon, ayaw mong mag-move on, at aminin mo, hindi ka magpapatawad. Ayaw mo. Sobrang sakit ng naranasan mo. Kahit manikluhod sa akin tao ito, hindi ko patatawarin. Kahit mamatay na ito sa harap ko, hindi ko pa siya patatawarin. Tigas! Tigas mo, yabang mo! Kaya mo yon? Buong buhay kang naghihinagpis? Kaya mo yon? Buong buhay kang nabibigatan? Kaya mo yan? Buong buhay kang umiiwas? Kaya mo yan? Pwedeng sumaya pero ayaw mong magpakaligaya? Kaya mo yon? Pwedeng magpatawad pero pinipigil mo ang sarili mo? Kaya mo yon? Na you're alone in your world. Oh my goodness. Hindi ganyan ang buhay. Ginawa tayo ng Diyos na malaya. Namatay si Jesus sa krus para tayo'y magkaroon ng kasiyahan, para tayo magkaroon ng kaligayahan. Ginawa ni Jesus na mamatay sa krus, sabihin, Ama, patawarin mo na sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ang magandang halimbawa ng Panginoon ay tinuro sa atin para hindi tayo makulong sa pagkagalit at sama ng loob.
kundi tinuruan tayo magpatawad. Pero ayaw mo. Bakit? Kaya mo bang magmalaki sa harap ng Diyos? Kaya mo bang lumikha ng araw? Kaya mo bang pigilin ang pag-ihip ng hangin? Sige nga. Kaya mo bang hawakan sa kamay mo ang lahat ng tubig sa dagat? Ano pa? Wala kang kakayahan. Ginawa ng lahat ng Diyos yan para sa atin. Sino kang nagmamayabang para hindi magpatawad? Sino kang nagmamatigas para hindi lumaya? Di ba? Ginawa na ng Diyos lahat para sa atin. Sobra ka na. Kala mo ikaw na lang ang inapi. Kala mo ikaw na lang ang walang kalayaan. Kala mo ikaw na lang ang nagdurusa. Kala mo ikaw na lang ang malungkot. Kawawa ka naman. Dear friend, kaibigan, bangon. Kaya sabi sa mga alagad, tumigil na kayo, bumangon na kayo. Andiyan ang mga kaaway. Andiyan na, ibibigay na ako sa mga makasalanan. Bangon. Pero kaya ginising ni Jesus yung mga yon, gusto niyang iligtas. Kahit na alam niyang tatakas ang mga ito, pero ang sabi sa panalangin niya kay San Juan, sa Ebanghelyo ng San Juan, hindi hahayaan ng Diyos na mawala isa man sa mga ibinigay mo sa akin. Iniligtas pa rin kayo, kahit na kayo nagtaksil. Hinayaan pa rin ng Diyos na kayo makatakas, hindi kayo madamay sa kanyang gagawing paghihirap. Sino ka para magmalaki sa harap ng Diyos? Anong meron ka para hindi ka magpatawad? Titiisin mo? Hindi ganyan ang buhay. Ginawa tayo ng Diyos na maging masaya. O ano? Naiyak ka pa rin ngayon. Sige, iluha mo. Si Lord naman, umiyak din siya doon sa Getsemani. Hindi mo pa rin magawang tanggapin. May kwento nga ng pamilya, yung kwento ng kanilang buhay, napakalungkot. Kasi iniwan sila ng kanilang ama, matagal na nangulila. At matagal silang lumaban. Sinikap nung nanay na siya lang ang mag-ahon sa kanyang mga anak. Kinalimutan siya ng tatay. Ipinalandakan ang mukha, kinapalan ng mukha sa pangungutang para lang makaahon sila. Lahat ng uri ng trabaho, pinasok. No? Pero walang paramdam yung ama. At sinabi nila, kailanman hindi natin siya tatanggapin dahil sa pahirap na ginawa sa atin. Kailanman wag niyo na silang ituring na ama dahil kinalimutan na kayo. Lumaki na kayo at tanggapin niyo na wala kayong tatay. Sa lahat ng party na inyong dadaluhan, kahit ako lang dadalo, okay lang yon, tanggapin niyo na. Iniwan po kami ni ama. Yun. Pero paano? Nangyari. Nagbago naman pala siya. Bumalik sa inyo. At nagsabing, katulad ng sinabi ng alibughang anak, kahit hindi niyo na ako ituring na anak, ituring niyo na akong alipin. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Yun yung isang tatay na sa kabila ng lahat ng mga pangyayari, sa kabila ng lahat na siya ayaw tanggapin, nagpilit, gumawa ng lahat ng paraan, ipakita lang sa kanila na siya ay tunay na ama, ipakita lang na yung lahat ng pagkukulang niya ay babawiin niya. Hanggang sa dumating sa punto na talagang yung inubos ang lahat ng lakas at kakayahan para lang maibalik muli sa pamilya yung confidence. Lumambot din mo ng puso ng mga bata. Dahan-dahan natatanggap. Yung asawa, dahan-dahan nagpatawad. Hanggang sa dumating sa puntong sama-sama na uli sila. Wala na yung damdamin na tuwing may pagtitipon, wala si tatay, iwas na lang kami, hindi na lang kami pupunta. Sa graduation, si nanay lang aakyat, walang ama. Pero ngayon, nandiyan siya, bumalik na. Sabihin namin sa kanila, tatangan nyo, tinanggapan ninyo. Ano kayo? Kinalimutan kayo matagal, tapos yan, lukuhin lang kayo yan.
Hindi, nagpakatotoo eh. Si Diyos na yung nagpatawad ng Diyos. Si Jesus ngayon nakapako na eh. Ngayon din, sa paraiso, isasama kita. Huling hininga na yung natitira, nagpatawad pa. So mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sa huling tagpong ito ng kanyang karanasan sa halamanan ng Gethsemane, let us learn to forgive and let us learn to move on. Kung sugatan ka, hilumin mo. Kung duguan ka, tipidin mo. Kung nagdusa ka, tanggapin mo. Pero ang mahalaga, magpatawad ka. Hanggat di mo ginagawa ang patawad na ito, hanggat di mo ginagawa ang tunay na pagsuko ng buong buhay mo, hanggat hindi mo ginagawang yakapin ang krus ng Panginoon, wala kang kalayaan. Kaya mga kapatid, sa huling pagninilay na ito, ay ating pakinggan muli ang huling awit, last na. At habang inaawit ito'y hingi natin sa Panginoon na tayo manalangin. Panginoon, ang kirot na nasa dibdib ko, sana po mawala na. Ngayong gabing ito, sana paggising ko bukas, wala na akong sama ng loob. Panginoon, sa awit na ito'y isasama ko ang aking panalangin na kung may tao pa akong nakagawa ng kasamaan ay tulungan mo akong makapagpatawad. Gusto ko na rin hong maging masaya. Gusto ko na rin hong lumaya. Hindi naman talaga ito ang buhay eh. Gusto ko naman talaga eh. Kaya lang matigas ang puso. Kaya Panginoon, sana palambutin mo ang pusong ito. Jesus, hilumin mo ako. Kay Manuling Francisco po. Oh Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking kapwa kong kasing bigo. Hapis at pait, iyong patamisin at hakan ang sakit ng maglingas ang bigit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango, kapwa kong kasing bigo. Aking sugatan, diwat katawan ay gawin daan ng iyong kaligtasan.
Sana sa pagtatapos na ito, malaya na tayo. Sana sa pagtatapos na ito, masaya na tayo. Sana sa pagtatapos na ito, makababangon na tayo. Sana sa pagtatapos na ito, makamove on na tayo. Sana sa pagtatapos na ito, nakapagpatawad na tayo. Tumayo tayo para sa panalangin pangwakas. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Kami ay nagutom, kami ay napagod, kami ay nauhaw. Ewan ko kung nagsawa sila sa akin, pero Lord, salamat po sa pagkakataon, sa mga aral na ibinigay nyo sa amin, sa kalungkutang iyong ipinadanas sa amin, sa katatagan na ibinigay mo sa amin, sa kakayahan na muling tumanggap at magpatawad. Panginoon, nihiling lang po namin ang iyong biyaya upang lahat ng ito'y aming may sakatuparan. Alam ko, pagkatapos po ng gabing ito, maaring manatili pa rin ako sa katigasan ng puso. Alam ko, pagkatapos ng gabing ito, pag nakita ko ang umaway sa akin, maaring hindi ko pa rin siya matanggap. Pero Lord, tama na. Dalangin ko'y maibsan ang lahat ng ito. Lord, pagod na ho kami. Gusto namin ng kasiyahan. Kaya aming dalangin at pagpapasalamat na sana nga ay aming maisabuhay ang lahat ng ito. Patuloy nawang maramdaman namin ang pagkalinga ng aming mahal na ina, Birheng Maria. Sana'y sa kanyang mapagkalingang awa bilang ina, kami akayin patungo kay Jesus. Kami ibangon at palakasin para tanggapin ang krus ni Jesus. Panginoon, sa gabing ito, tinatanggap ko po ang lahat. Panginoon, sa gabing ito, isinusuko ko po ang lahat. Panginoon, sa gabing ito, sinasabi ko sa iyo, ako ay iyong iyo. At ang iyong kalooban ay aking aangkinin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong mga nasa tahanan, kayong mga nasa higaan ng karamdaman, kayong nasa inyong mga trabaho sa iba't ibang bansa na nakikinig ngayon, ibibigay ko po sa inyo ang panalangin at pagbabasbas. Makapangyarihang Ama, hinihiling namin sa tulong at biyaya ng hirap at pasakit ng Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo po sa mga kapatid namin ito ang katugunan sa kanilang mga hilahil, sa kanilang problema at suliranin. Panginoon, ang mga nagdaranas ng matinding sakit, ipagkaloob mo ang kalusugan sa kanila. Ang mga nangungulila, mga nasa barko, nasa ibang bansa, nasa kanilang hanapbuhay na pahirapang makauwi, bigyan mo po sila ng katiwasayan ng kalooban, kapanatagan, at matibay na pananampalataya na patuloy na magtiwala sa iyo. Ama, ang mga pamilyang hindi magkasundo, ang mga humiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, hipuin mo ang kanilang puso upang muli nilang tanggapin ang iyong awa at patawad, na sila ay matutong manumbalik, na sila ay matutong magkaroon ng kanilang paggising sa katotohanan ng tunay na kahulugan ng buhay ay isang paglalakbay tungo sa kaligayahan, hindi tungo sa kadiliman. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin na sa gitna ng pandemic na ito ay matutong bumangon, matutong maging matatag, matutong lumaban, pero lalo tigit, matutong tumanggap sa iyong kalooban. Panginoon, ang mga bata na nangulila sa kanilang magulang, mga kabataan na nalulung sa bisyo, ang mga kabataang hindi makita ang liwanag, ang mga kabataang sukdulang naging matigas ang kanilang kalooban, hilumin mo sila, muli mo silang ibalik, bigyan muli ng sigla,
bigyan muli ng isang panibagong buhay. Panginoon, ulit muli pa, tinataas po namin sa iyo ang buong bansang Pilipinas na sana'y magkaroon na ng tunay na pagkakaisa, ng tunay na kasaganaan, ng tunay na kaligtasan, ng tunay na katiwasayan, kaligtasang pangkalusugan, at lalo tigit ang diwa ng pagpapatawaran. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa iyo, O Ama, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at naway pagpalain kayong lahat, makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. As I said, in the Gethsemane experience, have peace in Christ. God bless you po.